Hello guys! Ako si Kuya Gizmo at ito ang aking channel. Today, mag-quick unboxing tayo. Itong Android na mukhang iPhone, itong Honor X8B. Check natin ano yung nasa loob ng box, aesthetic, specs. Tara, unbox na natin. Bago sa unit, check muna natin ano ang nasa loob ng box. SIM ejector. Itong quick start guide. Freebie na phone case. Ganito ang itsura pag nakasuot. Sa camera module, safe yan na hindi magagasgas dahil yung case nakaangat yan sa pinaka-lens. Sa pinaka-loob ng box, itong sync cable o charging cable, ito ay USB Type-C. At ang huli, itong power brick. Ito'y supported ng 35 watts. So nag-charging speed test ako dito. Nag-start ako sa 19%, na full ito ng 1 hour at 5 minutes. Next, punta na tayo mismo dito sa unit. Itong na-unbox natin, ito yung color na titanium silver. Available din ito sa green at black. Ganito ang appearance ng texture sa indoor. Yung back panel design matte textured na multicolors pag ititilt mo. Ako, nagagandaan ako dito lalo pag clear case lang yung gagamitin mo. Ito naman ang itsura sa outdoor. So sa outdoor, mas ramdam yung pagiging matte textured. Yung multicolors kita pa rin. Next, punta na tayo sa specs. Ang screen size nito ay 6.7 inch na Full HD Plus na AMOLED display. So kung sawa ka na sa punch hole o drop notch, dito iwas umay kasi naka-dynamic island. Pero sa Honor, ang tawag nila dito ay Magic Capsule. Isang nagustuhan ko dito yung screen na halos dulo-dulo. Ramdam mo yung nipis ng bezels kaya kahit 6.7 inch ay parang maliit lang. Sa screen, makakapili ka sa 60 or 90 Hz sa refresh rate. Sa Widevine, sa mga nagne-Netflix, meron itong security level na L3SD. Ang network nito guys ay 4G, so test na rin natin sa data speed. Ito'y supported ng OTG, supported din ng 5 GHz ng Wi-Fi, Android 13 version ang nandito. Hindi ito supported ng NFC. Sa selfie camera naman ay 50 megapixel na meron niyang LED flash. Ito yung sample ng picture. Itong na-unbox natin, ito yung 8512 na variant na sa ngayon sa SRP na 12,899 pesos sa Honor official store. Meron din itong memory extension. Ang pros, yung flash memory nito guys sa UFS. Itong Honor X8B, ang main shooter nito ay 108 megapixels sa 1080p, 5 megapixels sa ultra-wide at 2MP para sa macro. Next, check naman natin ano yung mga features or category ng camera. Ito naman ang sample ng picture. So meron tayo dito sa indoor, outdoor at low light. Sa video settings, ang meron dito ay 720p na meron dalawang screen ratio at 1080p na meron lang 30 fps, wala nang iba. Nag-check din ako ng video stabilization, ang cons wala dito guys. pero sa steady ay clear ang quality.
Ang video zoom at photo ay parehong hanggang 8 times. Dagdag details ko lang, yung frame flat edge, napansin ko mas manipis to compare sa mga Infinix at Tecno na mga na-unbox ko. Sa right side nandito itong volume rocker, sa baba yung power button / on-off switch, ito rin ang fingerprint scanner. Sa right side ay yung para sa SIM tray. Ito ay dual SIM slot. Dahil 512GB na ito, tama lang naman na wala na itong dedicated sa SD card. Sa ilalim naman yung speaker grill, charging port, primary mic. Sa taas naman yung pangalawang microphone. Ang cons, wala itong 3.5 jack. So clear ko lang, isang speaker lang din ang meron dito. Ito ang tunog ng speaker. Napansin ko average lang yung tunog, balance naman yung bass at treble. Ang chipset nito ay Snapdragon 680 4G na octa-core na ang performance score ay... So nag-game test ako dito, brief ko na lang para hindi sobrang mahaba. Pero meron akong full video ng game test, linagay ko sa link sa comment section. So nag-start ako sa phone temperature na 36.5 at check na rin natin ilang percent ng battery bago ang game. After ng game test mamaya, check ulit natin ilang percent ang natira sa battery at phone temperature kung uminit pa. Ang goal natin dito para ma-check natin kung playable ba or kung malag ito sa mga game apps na ititest natin. Result guys ay playable ito sa mga game apps na tinest natin maliban lang sa Warzone. Di ganun ka-smooth. So after 1 hour at 5 minutes ng paglalaro, nabawasan yung battery na 17% at ramdam yung init sa 40.1. Conclusion, kung may aesthetics ka, yes, maganda itong Honor, ramdam talagang premium. Pero kung i-consider mo yung specs at presyo, pass muna ako dito. Sa 12K para sa akin, mas mataas ang chipset ng Puba 6 Pro, Camon 35, yung bagong Infinix Note 40 Pro. Para sa akin lang naman yung guys. So yun lang guys, hanggang sa mga susunod na unboxing. Ako si Kuya Gizmo, a peace.